Welcome po sa ating channel, Beck and Tonic. Ito po mga bossing, isang bagong video ang i-share ko sa inyo dito sa channel na to. Bali, nagtatlo tayong set na battery. Ito. Yan, tatlong set na battery, 32 pieces, tapos 32,650. Yan, tatlong set. At dito, pinagsama ko muna yung wire niya dyan. So ito, pinagsama natin yung dalawang wire. Dito ko muna siya tinap. So yun. Tapos diretso siya dito sa charging dito. Ayan. Bali magkasama yung dalawa nating 32 pieces. Sa next video po natin, papakita ko, iwalay natin itong isa. Dito na natin siya ilalagay sa pangatlo. Ayan. Wiringan natin. Ayan. Sa next video po, pawiringan natin. Tatanggalin ko na itong 18650. So tatanggalin ko na yung 18650 natin dito. Mahina. Mahina klase yung 18650. Sa ilaw po at electric fan, hindi umabot ng isang oras. So dalawang set na 18650, di ganong di ganong tumatagal, di kaya. Di katulad po nung eto, yung 32650 natin. Mas malakas makunat sa electric fan na RS755. Yan. Pero yan yung topic po pala natin, boss. Eto, sabihin ko muna yung topic natin. Anong mangyayari kung naisagad natin yung halimbawa po, sinindihan natin yan ng 6 PM, tapos 6 PM to 7 AM. Yan, yung inaayaan lang natin siya. Ito, katulad dito, walang walang nakalagay, wala tayong nakalagay na low voltage disconnect. So wala tayong nakalagay na low voltage disconnect. Yan, papaliwanag ko lang po. Ito, dalawang beses na nangyari sa akin to. Actual experiment o actual na scenario. Ito, para po sa mga bagong magse-setup ng solar panel. Ito, bali yung scenario po ito. Wala akong low voltage disconnect. So mga voltmeter lang yan. Ayan, voltmeter para sa solar, voltmeter sa battery. Yan, makikita nyo na. Tapos ito po yung final voltmeter ko. Ayan. Tapos dahil sa ito po ay second floor, dito wala pa natutulog kasi hindi pa naayos to. Nasa ilalim kami. Ayan, wala akong low voltage disconnect. Yung LD, basta yung low voltage disconnect po, yung yung aparato na yun. So wala tayong ginagamit na ganun. Pag low voltage na, automatic po madi-disconnect. Meron kayong setting dyan. Kung ano yung nilagay nyo setting, dun siya madi-disconnect yung isang linya. So yun po yung nun, yung trabaho nun. Ngayon, para hindi po kayo gumamit ng ganun, may paraan naman. Maglagay lang po kayo ng voltmeter. Kung nasa ilalim kayo o nasa kwarto nyo, namomonitor nyo yung voltahe. Yan, namomonitor nyo po yung voltahe. Pwede namang nakikita nyo yung para kung medyo mababa na. Dito po sa akin, dahil wala ako nung low voltage disconnect, napansin ko nakasaksak yung 4 na electric fan sa gabi, mga bossing, at mga ilaw. Yan, dito lang sa mga battery na yan. Anong nangyari ito? Kusa pong mamamatay yan. So mamamatay yan. Nakaload lahat yung electric fan, 4. Tatlong RS755, tapos isang clip fan from 6 PM to 7 AM. Ito po yung mangyayari. Mamamatay po lahat yan. So namatay lahat yan. So yan, namatay po lahat yan. So walang walang kuryente. Titigil sabay-sabay yung mga electric fan sa 7 AM. Yan. So yun po, isipin natin na baka masira yung battery. So yun, pwede masira yung battery. Pero ito po, hindi po masisira yung battery kasi may matitirang voltahe. Ang gagawin nyo lang po dyan ay tatanggalin nyo yung mga electric fan dun sa yung mga nakaload.
So pagtanggal ng electric fan doon sa yung mga nakakarga doon sa battery natin, mga naka-load. Pagkatanggal nyo po niyan, mag-check kayo ng voltahe. Ito katulad nito, ito po namatay yan, namatay. Ayan, papatayin ko lang yung mga solar panel natin mga boss para mapakita ko sa inyo kung ilan pa yung natitirang voltahe niya. Yan, solar panel po lahat yan. Yan, 8. Ngayon namatay na yung kuryente natin. Yan. Tapos sisindihan po natin yung battery. Ito yung battery switch ko. 1, 2. Ito yung ginamit ko kagabi. Titingnan natin yung isa muna. Patayin natin yung number 2. Ito naman po pag charging yan. Yan. Sindihan natin para maglabas ng kuryente. Yan, tingnan natin. Inatira. Yan. May natira po siyang 11.9. Yan. Yan. Mapapansin nyo po, namatay lahat ng load namin sa bahay. 4 na electric fan at mga ilaw. So kusa siyang namatay. So wala nang voltahe dyan makikita. Walang voltahe. Mawawala po yan, yung ilaw na yan. Yan. Mawawala yan. Ito pa yung isa. So 11.9 yung battery 1 natin. Battery 2 tayo mga boss. Sindihan natin. Battery 2 yan. Sinindi ko. At dito para hindi siya charging. Tingnan natin yan. Battery 2 yung nakasindi at dapat dito hindi charging. Naka-on yan. Yan. Meron tayong 12 volts mga boss. Yan. 11.9 doon. So hindi po nasasagad yung yung battery natin. Nagre-remain pa rin siya ng mga 11 to 12 pa rin. Yan. Pag tinanggal niyo na po yung lahat ng electric fan na naka-load dun sa battery, sa system natin sa bahay, ayan na yun. So ayan, sisindihan ko na yung para may electric fan kasi nakasindi dun sa ilalim. Yan, sinindihan natin yung tapos ito, sisindihan natin yung dalawa para charging tayo. Yan, charging po yung dalawa kong battery. So yan, makikita nyo po tatlo yung ating voltmeter. Pero siyempre po, mas maganda po na meron kayong low voltage disconnect pa rin kung gusto nyo maglagay ng low voltage disconnect. Pero siyempre, mas mahalaga rin po na napapag-aralan natin. Yan, katulad ng ginagawa ko, wala akong low voltage disconnect. Pinag-aaralan ko siya kung ano talaga mangyayari. Kung may masira na isa, so papalitan natin yung isa. May nasira dun sa ating system. Pero eto, nakikita ko na wala naman po nasira. Gagawin nyo lang, papatayin nyo yung switch ng battery. So tapos pahinga lang ng 1 minuto. Tapos yun, sindi natin ulit. Ayan, lilitaw na yung voltahe niya. So may natitira pa rin kuryente yung ating mga battery. Yan, 6 to 7 AM po. Meron pa rin natitira. Although dahil malaki po yung load kaya namatay siya yung battery natin. 4 na electric fan po yun. Sabay-sabay umaandar, magdamag. 4 na electric fan, tapos hindi pa kasama yung mga ilaw dun. So yun po, pag electric fan po kasi RS755 motor, talagang malakas kumain po ng yan, ng kuryente sa battery. Yan, talagang malakas po yan, umilan ng kuryente dyan. Pero so far so good na po yan kasi 3 battery, kinaya na yung mga electric fan, tuloy-tuloy na yan. So tuloy-tuloy na po yan araw-araw, ganun na yung nangyayari. Ang gagawin ko na lang po dyan, adjustment. Yan, adjustment na lang yung gagawin natin. Ano pa ba yung gagawin nating adjustment? Ito yun. Bali, kung gusto nyo magdagdag ng electric fan, kung 4 yun, 3 RS755, tapos ang clip fan. Yan, gusto ko magdagdag pa ng 2 RS755, kaya nagdagdag pa ako ng isang battery set. So dati po ito lang yun, 2 set lang. Ngayon naging 3 na sila. Ayun pa rin yung same load pa rin, 3 electric fan, tapos isang clip fan, bali 4 na electric fan. Tapos mga ilaw. Yan, mga ilaw. Yan, target ko magdagdag ako ng 2 RS755, so magiging 6 na electric fan, kaya nag-additional tayo ng isang set na battery. Ngayon, pag ganun po, magdadagdag tayo ng electric fan, kailangan din natin magdagdag ng panel. So yan, papasok pa rin si panel. Yan.
Dagdag tayo ng dalawang panel kaya apat. Yan. Para at least po tuloy-tuloy na yung yung electric fan natin. Yan, tuloy-tuloy na yung electric fan natin. Bali dyan na lahat kukuha. 5 electric fan kaya 6. Tapos 3 set na battery. Yan, 5 o 6 na electric fan sa buong gabi. Yan, buong gabi po. Tapos yung naman po sa araw hanggang hapon, bali dito lang po siya kukuha sa panel natin. Solar panel lang po yung diyan lang po kukuha ng yan, kuryente, yung mga electric fan natin at ilaw. Sa umaga po hanggang hapon. Tapos yung battery hindi po naglalabas ng kuryente yan. Bali yung power po ng battery natin ay naka-reserve para sa gabi. Yan, para lang po sa gabi yan, buong magdamag. Diyan na po kukuha yung electric fan natin. Yan. Kung paano po nangyayari yung mga boss, ito yun. Charging yung ating battery pag naglagay kayo ng diode dito. So may nilagay po ako na video dyan para dito. Yan. Yan po yun. So pwede naman pong gawin dito yan. Pakita ko sa inyo kung paano nangyayari yung charging. Ito. Dahil ako naman po yung nag-design yan, kayang-kaya nating dito, i-diagram. Ito, paano po nangyayari yung charging? Ito, halimbawa lang, meron tayong 8 solar panel. So 8 solar panel po. Ito, isa munang solar panel natin mga boss. Ayan, isa. So 2, 3, 4. So ayan, gawa lang tayo ng 8 solar panel. 2, 3, 4. So yan, 8 na po. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, may 8 po tayong panel. Ngayon sa susunod po kailangan natin magdagdag kasi napapansin ko hindi niya na ipo-full charge yung battery ko. Dahil nagdagdag ako ng isang set, hindi niya na full charge. Ito po, bali lagyan natin dito ng negative sa kaliwa. Ayan, negative lahat sa kaliwa. Negative, negative, negative sa kaliwa. At doon po sa kanan, positive. Positive. Positive sa kanan. Yan, parallel connection po yung gagawin natin dito. Meron tayong voltahe dito na 20 to 22 volts DC. Yan, yung panel ko po yung nagre-range yung voltahe niya. 20 to 22 volts DC. Yan, DC po. Ngayon, ito sa umaga po, muna natin, connection muna natin. Lahat po ng negative pagsamahin natin. Yan, yung nasa kaliwa. Yan, lahat po ng negative pagsasamahin nyo lang. Yan, lahat ng negative. So, kung 8 yan, pagsamahin po lahat ng negative. So, ito na yung negative natin, mga bossing. Yan, negative, yung negative. At lahat po ng positive pagsamahin din natin. So, yan. No connection tayo dito mga boss. Yan, lagay natin doon. Tapos no connection na naman dyan. Pasensya na, red yung ballpen natin. Yan, no connection. Tap natin sa positive. Yan, no connection pa rin. Positive pa rin. No connection at positive pa rin. Tapos no connection at positive pa rin. Tapos ito, no connection pa rin at positive pa rin. So yan po, nagsama-sama lang po natin lahat ng positive. At baba natin yung wire natin. Halimbawa lang, wire yan. No connection tayo. At ito na po yung positive natin mga boss. So ganyan lang po kadali. Sa parallel connection po mga boss, pinagsama lang po lahat ng negative ng ating panel. Doon sa pangalawa naman, lahat ng positive ay pinagsama natin. So lahat po ng positive pinagsama. So pinagdugtong-dugtong lang po yan. So yan, lahat ng negative pinagsama at lahat po ng positive pinagsama sa parallel connection. Anong mangyayari po dun sa voltahe? Kung lahat po yan ay 20 to 22 volts yung voltahe niyan kada isang panel, nagre-retain po yung voltahe natin sa parallel connection. Same lang po yung voltahe niya, 20 to 22 volts. Halimbawa po meron kayong mababa, 12 volts lang to, tapos ito 16 volts panel, tapos yung pinakamataas mo 22 volts. Anong mangyayari? Yung lilitaw pa rin po kuryente dyan, 20 to 22 volts pa rin. Kasi yung pinakamataas yung ilalabas niya kuryente. Pero yung 12 volts nyo at 16 volts,
tumutulong pa rin yan. Hindi lang siya lilitaw dun sa voltmeter natin kasi mas mataas yung 20 to 22 volts. Yan. So yun po yung nangyayari sa parallel connection, yung voltahe niya. Pero tumutulong pa rin po yung yung mababa natin voltahe. Kaya huwag kayong mag-alala. Nandiyan pa rin sa system nyo yan. Nagbibigay pa rin ng kuryente yan. Yun nga lang, dahil sa 12 volts po yun, 12 volts lang yung tinutulong niya, hindi 22 volts. Yan, pero tumutulong pa rin siya. Yan. Kaya kung gusto niyo mag-itap niyo yung panel niyo na mababa voltahe, pwede po yan. Pwede. Ano naman po mangyayari dun sa watts natin? So ito po 50 watts sa mga panel ko. 50 watts, 50 watts, 50 watts. Yan, 50 watts hanggang, so 8 times 8 meron tayo. So yung watts po nag-a-add siya, 400 watts. Yan, meron na akong 400 watts na solar panel sa 8. Yan, malakas na po yan. Malakas na yan. Ito pong 400 watts na to, kaya niyang i-charge itong dalawang 32 pieces. So sa pangatlo, hindi niya na kinakaya yung pangatlo kasi dito po sa system ko sa bahay ay itong mga panel na to, boss, ginagamit namin sa umaga to. Yan, electric fan at mga ilaw. So dito pa rin kami kumukuha ng kuryente sa umaga hanggang hapon. Tapos yan, tama po yung naririnig nyo, ginagamit namin ito. Ito na yung naglalabas ng kuryente sa umaga hanggang hapon. Ito lang. So direct tayo sa solar panel. Yung mga electric fan na 5 electric fan sa umaga. Yan, doon po papasok yung kaya kinukulang yung panel natin kasi hindi niya na-charge to ng full charge yung battery ko na 3 set. Kasi nga po itong panel at the same time ginagamit namin siya. Tapos at the same time din nagcha-charge yung battery. So ito yung battery natin. Lagay tayo ng battery dito. Sa kaliwa pa rin negative at positive sa kanan. Yan, battery natin. Yan. Ito pakikita ko dito kung paano nangyayaring charging, mga boss. So ito yung positive natin. Lahat ng positive dito. Dahil hindi ako gumamit ng SCC, so Solar Charge Controller, SCC. Ayan yung positive ng solar panel natin, mga boss. Naglagay lang ako dito ng diode, mga bossing. So positive yan, positive ng solar panel. Ito ipakikita ko. Negative ng diode, tap ka. Yan, negative ng diode, tap tayo. Yan. Positive po ng solar panel, nag-tap siya sa negative ng diode. Tapos ito positive na naman dito ng diode. Ayan. Naglalagay ako ng dito, wire, abang. Ayan, tapos ito po, maglalagay tayo positive ng diode, maglalagay tayo ulit ng isa pang diode dito. Negative na naman. Positive at negative pa rin po yung pinagsasama sa series connection. Dapat positive at negative para yung flow po ng kuryente dire-diretso. So dire-diretso yan. Pag binaligtad nyo po yan, pinagsama nyo yung positive at positive, mangyayari walang lalabas dun sa kabilang dulo. Yan, walang lalabas dun sa kabilang dulo. Pero may purpose din po yan. Pakikita ko mamaya kung ano yung purpose nya. Ito po, positive at negative pinagsama. So meron pa rin tayong positive dito. Tapos diode na naman, negative. Negative pa rin na positive. So maglalagay lang ako ng dito, 6 na diode, mga boss. So yan po, naglagay lang ako ng 6 na diode. So kalalabasan po niyan ay positive dito. Yan, positive ng diode. Yan, makikita nyo doon, positive ng solar panel. At dapat dito po positive ng diode para magpukol siya ng positive dito. Yan, tama po yung connection natin yan. So ito pong diode na to, ipapaliwanag ko lang. Ito na yung pinaka SCC nyo, 6 na diode siya. Tapos mapapansin nyo, nagabang ako ng isang wire dito. Dito natin itatap yung battery, positive. Eto, dito magtatap yan yung positive natin. Yan, tatap natin yung positive natin. Yan, after lang po yan, bakit hindi ko siya nilagay dito sa dulo? Para po mangyari yung fast charging, mga boss.
Isang diode lang from 20 to 22. Nagbawas lang siya ng sabihin natin 0.4 kaya 0.6. Papasok na yung positive natin dito sa battery. Yan, cha-charge na yan. So meron na tayong positive sa battery. Ito naman yung tatakbo sa loob ng bahay natin mga boss. Ito positive na to. Yan, ito na po yung tatakbo doon sa loob ng bahay natin, yung positive na yan. So ito yung sa battery. Charging tayo yan. Ito naman po yung sa negative natin. So ito yung negative natin mga boss. Para po sa umaga hanggang hapon, charging lang yung battery. Hindi maglalabas ng kuryente ito. At the same time nga po, ginagamit natin yung solar panel sa mga appliances natin sa umaga hanggang hapon. So ito yun, dito siya dumaan yung positive. Yan, dire-diretso lang siya dyan. Tapos kung lalagyan nyo ng switch dito yan mga boss, from dito sa dulo hanggang dito, naglagay ka lang ng switch dyan para bypass yung ano. Yan, naglagay ka lang ng switch dyan. Pag pinindot nyo itong switch, pagdidikitin nyo itong dalawa na to. So mawawala po itong mga diode na yan. Naglagay ka ng switch dyan. So pag pinindot mo yung switch, ito na yan. Itong linya na to at linya na to magkakasama kasi naglagay ka ng switch dito. So itong mga diode mawawala yan. Ngayon pag in-off mo yung switch, yung kuryente natin dito, dadaloy na naman sa diode dyan kasi nawala yung switch natin dito. Yung sino-short niya yung linya. So yun po yung purpose ng switch. Pwede kang maglagay ng dalawang switch dito. Para kung halimbawa lang gusto mo yung isang linya dito sa gitna. So tatlo lang yung iso-short niya. Yan. Dadaan pa rin ang diode doon. Parang nababawas lang siya. So ayun po yung ano, maganda rin, maganda. Dalawang switch o tatlo para kung sakali na mo-monitor mo yung voltahe kung saan mo gustong ilagay. Yan. So dito muna po tayo sa charging mga boss. Balik tayo doon sa charging. Ito, negative nung solar panel mga boss. So sa series connection po, balikan natin yung series connection. Negative at positive dapat pinagsasama. So negative nung solar panel natin mga boss. Yan, negative nung solar panel. Ito, negative at positive pinagsasama. Ngayon maglalagay ako ng diode dito. Yan, tandaan nyo lang po yung sinasabi ko. Sa series connection pinagsasama yung negative at positive. So kung negative na solar panel yan, dapat maglalagay tayo ng positive ng diode, boss, para tama yung connection natin. Yan. Yan, positive po ng diode yung itinap natin dito sa negative ng ating solar panel. Yan. Ngayon, dadali po dyan, negative at positive pinagsama. Solar panel negative at positive ng diode. Lalabas dito negative pa rin. Yan, may negative tayo mga boss. Yan, negative pa rin. Ngayon dito po sa video ko, mapapansin nyo na nag-double diode ako. Ayan, tigda dalawa yan. Ayan, tapos naka-series pa siya. Isang parallel tapos series. So ito yan, ganito lang yan mga boss. Ito pakikita ko. Pero pwede rin po ano na lang, series. Ayan, pwede naman po series lang yan. So negative at positive pa rin pagsasamahin natin mga boss. Ayan, diode pa rin. Ito yung positive natin. Ito yung negative ng diode at positive ng diode. Pinagsama pa rin natin sa series connection. Yun, meron pa rin tayo negative dito. So dadali po yung negative natin. Yan, negative pa rin yung kalalabasan. Yan siya mga bossing. Tapos dahil negative po yan, ito na yung tatakbo dun sa ating battery. Yan. So sa series connection po, negative at negative hindi tama. Pero dito ay final na po kasi ito. Negative at negative, kaya sinama natin dito kasi ito na yung final ano natin, destination natin dito. Maglalabas na talaga siya ng negative para i-charge yung battery natin. So tama po yan. Yan, negative. Ngayon po, ito yung flow ng current paganyan. So flow ng current natin mga boss, ito pakita ko lang. So umaga hanggang hapon, yan, downward tayo papasok ng battery. Yan, papuntang kanan yung flow ng current natin mga boss. Sa umaga hanggang hapon. Yan po, negative, dumadaloy na maayos yung negative natin. Yun, pumasok at charging yung battery.
At the same time po, dito sa positive ng ating solar panel, yan, positive ng solar panel. Yan, dumaloy. Tapos ito, positive ng ating diode. So positive at negative ng positive ng solar panel at negative ng diode, pinagsama natin sa series connection, tama po yan. So positive yung kalalabasan dito. Ito yung linya natin sa isang battery. Charging yung ating battery, mga boss. Ayan yung flow ng current. Yan, flow ng current. Yan po, flow ng current. So tama. Nagcha-charge na yung battery natin yan, boss. Umaga hanggang hapon. Charging na siya. Ngayon, ito po. Bali kung papansinin natin yung ating linya. Yan, papansinin natin yung linya. Kung pabalik yung current natin, mga boss. Pabalik yan, pabalik. Yan. Ito muna pala yung negative natin sa loob ng bahay. Dito tayo kukuha. Solar panel, ayan. Ayan, solar panel at diode. So yan, dito tayo. Solar panel pa rin po yan. Linya ng solar panel, mga boss. Ito na yung negative natin sa bahay. Yan, negative sa bahay. Ito yung positive sa bahay. At ito yung negative papasok sa bahay. So yan po. Ito, papasok ko yung flow of current natin. Kung paano hindi naglalabas ng kuryente ito papasok sa loob ng bahay natin. Ito yun, mga boss. So negative ng battery, mapapansin natin nakatap naman siya. So paano hindi naglalabas ng kuryente ito? Ito yun. So from negative ng battery, mga boss, yan, negative. Ito yung flow ng current, papuntang kaliwa tayo. So flow ng current. Papaliwanag ko dito na maayos. Papuntang kaliwa po tayo. Ito downward yung flow ng current. So sinacharge na po yung battery. Yung pabaligtad naman, nakikita natin dito na nakatap din yung negative natin battery. Tapos hindi, sasabihin mo sa akin hindi naglalabas ng kuryente itong battery. So nakikita ko nakatap siya. Ito po yung paliwanag dyan. Negative nung battery, yan. Flow of current natin papuntang kaliwa, mga bossing. Yan, papuntang kaliwa tayo. Ito papuntang kanan to, papasok dun sa negative ng battery. Ito naman baligtarin natin papuntang kaliwa, papunta naman doon sa solar panel. Kasi para magpukol po itong battery ng kuryente, dapat yung negative ng battery natin umabot dito sa solar panel natin. Yan, pansinin nyo po. Yan, dapat umabot siya dito. Yan, negative ng battery, dapat umabot yung kuryente natin dito kung maglalabas ng kuryente itong battery natin. Tapos from dito po, negative ng battery at negative ng solar panel, mapapansin natin meron siyang in-between na dalawang diode. Meron tayong in-between. So ito, pag-usapan na natin yan. Negative po ng battery, mga bossing. Tapos ito yung flow of current natin, papuntang kaliwa. So papuntang kaliwa tayo. Dadaanan nitong negative ng battery itong negative ng diode. Yan. So yan, magandang usapan to, mga boss. Yan. Negative at negative po sa series connection. So ito po, tuloy natin, mga boss. Bali naputol yung ano natin dito, yung flow of current from battery, negative. Tapos papuntang kaliwa yung ating flow of current. So pag yung daloy po ng kuryente papuntang kaliwa dito sa diagram natin, mapapansin natin negative ng battery at negative ng diode pinagsama. Kung pag ganito po yung flow of current, yan, dito sa kabila, positive nung diode. Yan, negative dito, so positive nung diode. From dito po positive, bali walang ilalabas na, yung negative po natin walang ilalabas na positive dito. At negative pa rin dito, walang ilalabas na positive dyan. Kasi negative po yan. Kasi nga po sa series connection ay negative to negative, ay hindi tama yung connection pag sa flow nung current natin papuntang kaliwa. Yan. Kaya ito pong battery natin, masisigurado natin na charging lang siya kasi yung daloy po ng kuryente natin ay papuntang kanan. Ito, yung arrow natin, papuntang kanan. Kasi dito po negative at positive, makikita nyo. Negative ng solar panel at positive ng diode. Tama yung connection natin sa series kasi negative at positive pinagsama. So dito po sa negative ng diode nun, naglalabas siya ng negative dyan. So negative, lumabas yung negative ng solar panel natin dito sa diode, may kuryente dyan. At negative nung diode pinagsama na naman positive nung diode.
At yung kalalabasan negative ng diode. Ayan. Kaya may negative po dito. May negative tayo dyan na kuryente galing ng solar panel. Kaya charging yung battery natin. Ayan. Negative, tumama doon sa negative. Charging yung battery natin. Kung papuntang kaliwa, yung flow of current natin, ito, yung arrow natin. Tignan nyo. Wala po lalabas na negative dito. Tapos maglalabas siya ng positive dito. Ayan. Kung yung diagram natin papuntang paganyan, papuntang kaliwa, wala pong lalabas na positive dito kasi negative ito. At mali yung top natin dito kung papuntang kaliwa po, negative to negative. Yan, negative to negative yung nangyari. Sa series connection po, tandaan natin na negative at positive yung pinagsasama para yung diagram natin ay masabi nating tama. Yan. Yan, para masabi po natin na tama siya at dadaloy yung kuryente. So negative at positive yung pinagsasama. Yan. Doon po nangyayari yung charging mga boss. Sa umaga. Yan, yung flow of current niya charging. Ngayon, paano natin magagawa at magagamit ito sa gabi? Meron tayong in-between dito sa solar panel na negative at negative ng battery. Meron tayong in-between na dalawang diode. Yan. Ito po yun. Dito sa dulo nung ating unang diode. Yan, positive. Maglalagay lang po tayo dyan ng switch. Yan, switch lang yung lalagay natin dyan mga boss. Ito yun. Switch natin. Yan, puputulin mo lang dyan yan. So yan, ito yung switch natin dito sa duluan ng ating diode. Yan, anong gagawin po nito? Pag ito pong switch na to ay in-on natin yan o nag-switch on siya o dumaloy yung kuryente dito sa switch natin, mawawala na po itong mga diode na to. Yan, sa gabi on nyo na po yung switch, sa gabi mawawala na yung diode. Kaya doon pa lang lalabas yung negative ng battery natin. Doon pa lang dadaan yan papuntang kanan, papuntang kaliwa mga boss. Itong arrow na to yung direction nya. From negative battery, dadaloy na yung kuryente natin dito sa linya natin sa bahay. Yan, tandaan nyo po na ito yung linya natin na negative. Yan, ayan siya. Doon pa lang dadaloy yan pag pinindot na natin to switch na to. Yan, yung flow of current natin papuntang kaliwa. Yan. Ayan po, pag sinindihan natin yan, mawawala na yung charging natin. Itong papuntang kanan na to, yung arrow na yan, ito, yung arrow na yan, yung flow of current natin, basta naka-switch na po ito, naka-on na yan, bypass na po yung diode. Wala na po yung mga diode natin nun kasi nag-switch na tayo. Shorted na tong linya na to. Yan, shorted na po yung linya na yan, jumper na yan. So mawawala yung mga diode natin. Yan, yung flow of current natin, negative nung battery, negative nung solar panel, diretso na dito yan. Yan, sa umaga hanggang hapon, basta sinwitch po yan, dadaloy pa rin yung kuryente niya dito. Walang problema. At the same time, ito pa rin siya. May linya pa rin yung bahay natin. Yan, sa gabi po, pag wala na yung mga panel natin, so wala nang ipupukol na negative itong solar panel natin, nakaswitch pa rin yan. Yan, maglalabas pa rin ng kuryente yung battery natin. Sa umaga po hanggang hapon, kung pinatay nyo yung switch, hindi na po maglalabas ng kuryente itong battery natin. Kasi pag naka-off po to, putol yung linya dito, dadaan dito yung kuryente, yung ano, yung nilalabas mong kuryente ng solar panel natin, yung negative niya, dadaan na naman sa diode dyan. Yan, para i-charge yung battery natin pag naka-off po yung switch. At yung battery natin, hindi po maglalabas ng kuryente yan, papasok sa loob ng bahay natin. Yan po, doon po nangyayari yung charging mga boss. Yan, wala pong pinagkaiba dito yan. Yan, simple lang. Yan, kaya yung switch ko ay naka-off sila, charging. Nakasindi yung dalawa ko doon sa taas. Ayun yung switch ng aking panel, individual na panel. Yan. So yan po mga boss, puputulin ko na yung video. Next video na po tayo. Maraming salamat.